Exodus chapter 23, verse 1 to 33. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan, huwag kang makikipagkayari sa kasama, na maging saksi kang sinungaling. Huwag kang susunod sa karamihan na gumawa ng masama, ni magbibigay patutuman sa isang usap, na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang katulan. Ni huwag mo ring kikilingan ang luka sa kanyang usap, kung iyong masumpungan ang baka ng iyong kaalit o ang kanyang asno na nakawala, ay tunay na ibabalik mo sa kanya. Kung iyong makita ang asno ng napupuot sa iyo na nakalugmok sa ilalim ng kanyang pasan at ayaw mong maalisan ng pasan, ay walang pagsalang iyong tutulungan pati ng may-ari niyaon. Huwag mong sisirain ang katulan ng iyong luka sa kanyang usap. Layuan mo ang bagay na kasinungalingan at ang walang sala at ang matuwid ay huwag mong papatayin, sapagkat hindi ko patutuhanan ang masama. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. At ang taga-ibang lupa ay huwag mong papighatiin, sapagkat talastas ninyo ang puso ng taga-ibang lupa. Yamang kayo'y naging mga taga-ibang lupa sa lupain ng Egypto. 6 na taong hahasikan mo ang iyong lupa at aanihin mo ang bunga niyaon. Datapwat sa 7 taon ay iyong iiwan at babayaan upang kumain ang luka sa iyong bayan, at ang kanyang iwan ay kakanin ng hayop sa bukid. Gayon din ang iyong gagawin sa iyong ubasan at sa iyong ulibuhan. 6 na araw na iyong gagawin ang iyong gawain, at ang 7 araw ay magpapahinga ka, upang ang iyong baka at ang iyong asno ay makapagpahinga, at ang anak na lalaki ng iyong aliping babae at ang taga-ibang lupa ay makapagpahinga. At lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay iyong ingatan, at huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng ibang Diyos o marinig man sa inyong bibig. 3 magdidiwang ka ng pista sa akin sa bawat taon. Ang pista ng tinapay na walang libadura ay iyong ipagdidiwang. 7 araw nakakain ka ng tinapay na walang libadura, gaya ng iniutos ko sa iyo, sa takdang panahon, sa buwan ng Abib, sapagkat niyaon ka umalis sa Egypto, at walang lalapit sa harap ko na walang dala. At ang pista ng pag-aani ng mga unang bunga ng iyong kapagalan na iyong inihasik sa bukid, at ang pista ng pag-aani sa katapusan ng taon ng pag-aani mo ng iyong kapagalan sa bukid. 3 sa bawat taon na ang kalahat ng iyong mga lalaki ay haharap sa Panginoong Diyos. Huwag mong ihahandog ang dugo ng hain sa akin, na kasabay ng tinapay na may libadura, o iiwan mo man ang taba ng aking pista sa buong magdamag hanggang sa kinaumagahan. Ang mga pinakauna ng mga unang bunga ng iyong lupa ay iyong ipapasok sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya, sapagkat hindi niya patatawarin ang iyong pagsalangsang, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Datapwat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo at dadalhin ka sa Amoreo at sa Eteo at sa Periseo at sa Cananeo at sa Heveo at sa Jebuseo at aking lilipulin. Huwag kang yuyukod sa kanilang mga Diyos o maglilingkod man sa mga yaon o gagawa man ng ayon sa kanyang mga gawa, kundi iyong iwawaksi at iyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Walang babaeng makukunan o magiging baugman sa iyong lupain. Ang bilang ng iyong mga araw ay aking lulubusin. Aking susuguin ang sindak sa unahan mo, at aking liligaligin ang buong bayan na iyong paroroonan, at aking patatalikod
ko rin sa iyo ang lahat ng iyong mga kaaway, at aking susubuin ang mga putakti sa unahan mo na magpapalaya sa Heveo, sa Kananeo at sa Heteo sa harap mo. Hindi ko palalayasin sila sa harap mo sa isang taon. Baka ang lupa'y maging ilang at ang mga ganid sa parang ay magsidami laban sa iyo. Unti-unting aking palalayasin sila sa harap mo hanggang sa ikaw ay kumapal at manahin mo ang lupain. At aking itatatag ang iyong hangganan na mula sa dagat na mapula hanggang sa dagat ng Filistea at mula sa ilang hanggang sa ilog ng Euphrates, sapagkat aking ibibigay ang mga nananahan sa lupain sa iyong kamay at sa iyong silang palalayasin sa harap mo. Huwag kang makikipagtipan sa kanila ni sa kanilang mga Diyos. Sila'y hindi tatahan sa iyong lupain. Baka papagkasalahin kanila laban sa akin, sapagkat kung ikaw ay maglingkod sa kanilang mga Diyos, ay tunay na magiging silo sa iyo.